unahin yung i-impeach ang Pangulo. So eto na nga mga ka-old school. Talagang ang hirap intindihin ng liderato at ng Kongreso. Lalo na dito sa kanilang pinag-aaralan na tayo'y bumalik sa ICC or papasukin ng ICC para sa investigasyon ng dating administrasyon. Nasisiraan na ba talaga kayo ng bait sa katawan? Wala na ba talaga kayong prinsipyo at dignidad? Mga anak kayo ng patoka sa manok. Biruin nyo, ang mga ordinaryong Pilipino, ang laki ng pasasalamat sa drug on war na yan. Dahil 73% bumaba ang kriminalidad. Ang mga tao, nakakapaglakad ng ligtas kahit anumang oras. Samantalang ngayon, Diyos ko, ang mga kriminal, nagbabalik muli sa pagiging hari ng kalsada. Mga inutil na ba itong mga kongresista natin? Hindi po lahat Eto, isa na to dito, si Congressman Atras. Kung kailan kayo tumatanda, tsaka kayo nagiging inutil. Pasintabi na po. Hindi ho namin maintindihan kung kayo ba'y nakikinig pa sa Pangulo. Ibang-iba ang galaw nyo dyan sa Kongreso. Alam nyo, yung sinasabi ng Pangulo, halos wala kayong naririnig. Kung sa bagay, minsan eto gusto ng Pangulo, eto gusto ng Pangulo. Walang disposisyon minsan Pasintabi na po, sa mga nagdaang buwan, ang lakas ng panawagan ng Pangulo na wala ng hurdikasyon ang ICC sa atin dahil tumiwalag na tayo. Tapos Diyos ko, ito naman, i-entertainin or pag-aaralan yung mga hinaing nyo. Hinaing nyo sa Kongreso, may hinaing pa pala kayo. Para kayong mga spoiled brat. Samantalang yung hinaing ng mga Pilipino na buksan ninyo ang inyong mga libro, halos bingi kayo. Wala kayong ginagawa kundi gumawa ng panibagong issue para pagtakpan ang inyong extraordinary funds na napakalaki ginagalaw nyo sa pera ng bayan. Mga anak kayo ng patuka sa manok. Eto, sinabi na, inuulit na, pinapaalala sa inyo ng Vice Presidente. Basahin natin mga ka-old school. Statement of the Vice President. In light of the sudden and unannounced joint meetings being convened in the House of Representatives regarding the International Criminal Court jurisdiction over our country, I respectfully remind our honorable, horror kayo dyan, lawmaker of the very words that our President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., reiterated less than half a year ago. Any probe conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters. Alam nyo yung galaw nyo dyan sa Kongreso? Halatang-halatang wala kayong pakialam sa bayan. Di bali na tayong maging kahihiyan, basta wag lang maapakan o mabulilyaso ang pagnanakaw nyo sa bayan. Kahit kumampi na kayo, sumapi kayo, at pumurotekta kayo sa kalaban ng bayan, basta wag lang masagasaan ang interes nyo. Yan po ang totoo dyan. We are done talking with the ICC, like what we have been saying from the beginning. We will not cooperate with them in any way, shape, or form. Sinabi na rin yan ng Pangulo. Pero kayong magugulo, wala talaga kayong naririnig. Ang pinakikinggan nyo kasi, yung nagpapamekos-mekos kay Insan. Mekas mo na yan, Insan. Katulong, yung babae siyempre. Hindi naman gagalaw yan kung hindi magkatsokaran yan dalawa. Given this clearly standpoint, we urge the House to respect the position of the President. Ang masakit nga lang, wala kayong respeto sa Pangulo. Tatayo ako. Kaya tuloy, yung Pangulo, putragis, kinaiinisan na rin ng maraming bumoto sa kanya dahil sa kagagawan nyo. Nawawala na rin kami ng tiwala dahil sa kagagawan nyo.
Nilalaro nyo ang presidente. Mekas mo na yan, Insun. Bakit? Hindi naman kayo ang inihalal ng taong bayan. Pero bakit kayo ang nagpapaikot, naglalaro ngayon sa bayan? Mr. President, konting gising naman. Diyos ko, ang sasabihin nila, 1.5 taon ka pa lang. Diyos ko, yan ang pinakamalaking kalokohan. Tapos na po yun. Tapos na po yung honeymoon. Akala ba natin mahaba pa yung 5 taon? Napakaigsi po niyan. Kung ang gagawin nyo ay pagsaserbisyo sa bayan. Pero sa eleksyon, napakalayo pa po niyan. Tumindig naman po kayo. Ito po ay isang hinanakit ng nagtiwala, nagbigay ng tiwala sa inyo nung nakarang halalan. Samantalang yung mga yan, wala namang ginawa yan. Yung iba nga dyan, yan pa yung mga gustong magpahuway. Yung iba pa dyan, kakampi ng inyong kalaban. Pero wala eh. Ang nasusunod pa rin, yung pinsan nyo. Mekas mo na yan, Insun. Alam ng patuwa sa manok. Yes, sa mata ng tao, sa papel, ikaw ang pangulo. Pero sino ang nagpapatakbo? Hindi ho pwede dito yung ningas kugo na ngayon gusto natin magtrabaho. Kinabukasan, tinatamad tayo. Wala pong ganun sa serbisyo ng pinakamataas na kapangyarihan ng Pilipinas. The President has likewise affirmed that his opinion is based on the fact that ICC ceased to have jurisdiction over the Philippines upon the effectivity of a withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019. Uulitin ko lang po sa mga nagbobobobobohan kahit matalino at alam naman nila. March 16, 2018, nagpasa tayo na tayo'y tumitiwalag. Effectivity date is 1 year. So March 17, 2019, pinal na po na wala na tayo sa ICC. Lahat po ng mangyayari dito, wala nang pakialam ang ICC. Dahil dun sa period ng 1 year, dapat dun sila gumawa ng investigasyon kung ano ba talaga, kung bakit tayo umalis. Subalit, yung nag-iingay ngayon, wala silang ginawa. Mga inutil na to. Ito, hindi ko talaga maintindihan tong kongreso eh. Pasintabi na, yung ibang mga congressman, congresswoman na matitino, nadadamay. Dahil sa takot mawala ng proyekto para sa kanilang nasasakupan. To allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts, it's not only patently unconstitutional, but effectively belittles and degrades our legal institution. Yun nga yung sinasabi ko mga ka-old school eh. Etong mga congressman na to, itong mga crocodile, wala silang pakialam. Mapahiyaman tayo, maliitin tayo, wala silang pakialam. Wag lang mawala ang kanilang personal na interes at wag lang mawala ang pondo nila na manggagaling sa liderato ng Kongreso. Ganyan sila kabuhaya. Tapos masasaktan kayo sa raten? Ang inutil. Buong Pilipinas, buong mundo na alam, isa kayo sa institusyon na sobrang bulok dahil sa korupsyon. Kapal ng mukha na ito. Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at ustisya sa ating sariling bayan. Syukran. Nang inis mga baging langit. Kailangan ba bang isampal sa inyo ng taong bayan na wala silang jurisdikasyon dito sa atin? Alam nyo sa ginagawa nyo, talagang pinatunayan nyo lang na kayo'y mga tuta ng kano. Humihimod kayo ng wet packs ni Uncle Sam. Kaya tuloy walang improvement ang ating bayan dahil sa inyo. Grabe kayo. Di bali nang mapahiya tayo, di bali nang malitin tayo, basta yung intention nyo, ambisyon nyo, at yung mga hadlang sa inyo, dapat mawala. Tang inis. Alam nyo, pwede na nga kayo sabing hindi na kayo Pilipino.
Paano kayo magiging Pilipino kung ang bukang bibig nyo ay laging banyaga? Yung hukuman natin dito, napakarami. Lahat gumagana. Ano yun? Pag hindi nyo kaya ang kalaban, magpapasok lolo kayo sa ibang bayan? Anak kayo ng patuka sa manok? Kung hindi kayo nahihiya bilang Pilipino, kaming totoong nagmamahal sa Pilipinas, hiyang-hiya na kami dahil nagkaroon kami ng mga mambubutas na kagaya nyo. Ay, nayupak na to. Mga ungas kayo. Alam nyo, kung kayo'y wala ng hiya na natitira sa katawan nyo, mahiya naman kayo sa mga apo nyo, sa mga anak nyo. Dahil pati sila damay sa kalokohan nyo. Kung hindi na kayo nakikinig sa liderato, unahin nyong i-impeach ang Pangulo. Dahil siya ang nag-umpisa ng pagbibigay ng pondo sa pangalawang Pangulo, mga ungas. Kayo mga old school, may dignidad pa ba ang Kongreso para sa inyo? Ingat!